Walang palalampasin. Walang pipiliin. Bakit nga ba? Kapag palpak, bibirahin. Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Welcome sa Kombinasyon Mortal. Laban ka? Nag-iiwan ng negatibong impresyon sa publiko ang mga politikong madalas nawala sa kanilang tungkulin ngunit patuloy pa ring tumatanggap ng sahod. Para sa naraming mamamayan, ito ay malinaw na anyo ng kapabayaan at kawalan ng malasakit sa kanilang sinumpaang responsibilidad. Naiinis at nadidismaya ang mga tao dahil habang sila ay nagsusumikap maghanap buhay araw-araw, may mga opisyal namang hindi lumalahok sa mga sesyon, pulong o gawaing pampubliko ngunit kumikita pa rin mula sa buwis ng taong bayan. Dahil dito, nababawasan ang tiwala sa pamahalaan at lumalakas ang panawagan para sa pananagutan, transparency at patas na paggamit ng pondo ng bayan. Para sa mga mamamayan, ang tunay na paglilingkod ay nakikita sa presensya, aksyon at dedikasyon, hindi sa ranggo o posisyon lamang. Ayon sa pinakahuling ulat, hindi nagtungo sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa mula noong Nobyembre 11, 2025. Walang malinaw na paliwanag ang kanyang tanggapan tungkol sa dahilan ng pagliban. Ang background nito ay ang umano'y paglitaw ng balitang may inilabas na arrest warrant para sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng umano'y mga kaso sa drug war noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang hepe ng pulisya. Sa kabila nito, ang kanyang kampo sa pamamagitan ng abogado ay nagsasabing nananatili siya sa Pilipinas at naghihintay lang ng malinaw na posisyon ng gobyerno hinggil sa nasabing warrant. Sa makatuwid, hindi malinaw sa publiko kung nasaan siya sa ngayon. May nagsasabing maaaring naghahanda siya ng legal na hakbang o nagmomonitor muna ng sitwasyon bago lumabas muli. Sa pahayag ni Senate President Vicente Soto III, inamin na ang matagal na pagliban ni Bato ay hindi okay, lalo't kasabay ng budget deliberations para sa 2026. Ayon kay Sherwin Gatchalian, ang nakapangasiwa sa budget hearings bilang chairman ng komite, wala raw umiiral na no work, no pay rule para sa mga senador. Ibig sabihin, hindi matatanggal sahod ng senador kahit hindi siya dumalo, ngunit marami ang humihiling ng disiplina. Halimbawa, isang youth group ang tumawag na dapat sisimulan na ang panukalang tanggalin siya bilang chairman ng komite dahil sa pagliban. May nagsabi rin kabilang ang ilang abogado at publiko na isang senador ay elected para protektahan ang bayan, hindi para protektahan lang ang sarili. Ay naman ng buhay ni Senador Bato. Alam niyo kung bakit? Dahil ayon kay Senador Win Gatchalian, ang Senado ay hindi kagaya ng pribadong kumpanya na may patakarang no work, no pay. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang at walang kakaltas-kaltas ang sahod na matatanggap ni Bato kahit na mahaba na ang absences nito. Tinatayang aabot umano sa 1 milyon kada buwan kasama na ang mga allowances ang tinatanggap na sahod ng isang senador. Kaya matuwa man kayo o sa hindi, ay posibleng patuloy siyang tumatanggap ng malaking sahod mula sa buwis ng mga Pilipino kahit hindi siya dumadalaw sa Senado. Ano ba talaga ang plano ni Senador Tubats? Ayon sa mga ulat, bahagi ng posibilidad na isinaalang-alang ni Bato ang pagtago o pansamantalang paglayo sa publiko kung magkakaroon ng warrant laban sa kanya. Gayunman, sinabi rin ng kanyang kampo na handa siyang sumunod sa proseso kung kinakailangan at sinasabi nilang hindi siya tumalikod sa Senado ngunit naghihintay ng linaw. Sa tanong kung maaari siyang tanggalin, ayon sa kasalukuyang mga patakaran ng Senado, mahirap, walang klarong expulsion for absences rule o automatic removal for non-attendance. Maaari lang siyang matanggal o maparusahan kung may isinusulong na ethics complaint o disiplina mula sa mismong Senado, bagay na dati nang iminungkahi ng ilang grupo. Paniguradong sasama na naman ang loob ni Bato at baka iyakan na naman ito kapag may ilang senador na kasama niya ang gagawa ng ethics complaint para ipasibak siya dahil walang klaro kung ano talaga ang balak nito. Walang sinasabi, walang paramdam, basta't di lang papasok. Naku naman, ano ba yan, tubats niya yan? Sa ngayon, si Bato de la Rosa ay patuloy na no-show sa Senado mula November 11, 2025. Walang malinaw na paliwanag o opisyal na leave request. Bagamat marami ang humihiling ng disiplina, wala pang umiiral na patak
patakaran na pwedeng pilitin siyang mawalan ng sahod o matanggal, kaya patuloy siyang tumatanggap ng benepisyo. Sa kabila ng pagliban, ang kanyang kampo ay nagsasabing naghihintay lang muna ng klarong legal na sitwasyon hinggil sa umano'y warrant, habang may nagmumungkahi ng ethics complaint para pilitin siyang humarap o magbayad ng pinsala. Sana darating ang araw na bigla na lang mahiya si Bato at sasabihing mag-resign na lang ako kasi natatanggap ako ng sahod pero di naman ako nagtatrabaho. Sana lang talaga, Senador Bato. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagbira sa mga palpak at pasaway ng bayan. Ito ang Kombinasyon Mortal. Laban ka?